footage, may nakilala raw sa dalawang lalaki bilang sina JP Calma at Jed Fernandez. Ipapasubpinan na sila ng NBI. Nakunan din ng CCTV nang tuluyang lumabas ng kondo ang grupo ni Cedric kasama si Bong bago tuluyang lumabas ng gate ng kondo at sumakay sa sasakyan at dumiretso sa SPD para magbablatter. Ayon naman sa abogado ni Bong Navarro na si Atty. Dennis Manalo, gagawa sila ng hakbang para mapigilang umalis ng bansa ang mga akusado, lalo pat lumabas na ang laman ng CCTV footage na maaari raw magdiin sa kanila. Bakit binabasag mo ang katahimikan mo? Tito Boy, una po sa lahat, kinakabahan ako. Kinakabahan ako, hindi lang sa sarili ko. Kinakabahan ako para sa mga anak ko. Kinakabahan ako para sa pamilya ko. Kasi ito po yung ginawa nila sa akin. Grabe. Binaboy nila ako. Tinakot nila ako. Pinaratangan na papatayin. Yung mga anak ko, magulang ko, pati ako. Bigay ko yung gusto nila na magbabayad ako sa kanila. Na? 1 million po. From 200,000, from 500,000, umabot po ng 1 million. At sinagad pa nila ng 2 million na sabi ko, hindi ko na kaya. Damage ko daw doon sa babae. Ano ang totoo? Dalawang beses po ako pumunta ron. Pumunta po ako ron ng Friday, January 17 po. Siguro mga 10:30 to 10:45 po ako pumunta ron. Ng gabi? Ng gabi. Na sinundo niya ako sa lobby. Okay. Kasi daw mahigpit daw doon. Mahigpit daw po doon ng guards. Sino ang babae nito? Si Denise Millet Cornejo. Eto na, nung nag-take out ako ng food, papunta ako sa kanya. Tumawag ako sa kanya. Sabi ko, andito na ako sa lobby. Okay na, diretso ka na. Kita tayo sa elevator. Kita tayo sa baba. Sabi ko, okay. Kala ko kasi mahigpit eh. Kaya kasi yun na sabi niya. Pagdating ko ron, ang tagal ng elevator bumaba. Parang mas mayroong bumukas na paakyat. So, sumabay na ako paakyat. Sabi, nakita kami sa taas. Nagulat siya. Sabi ko, kala ko sa baba tayo nakita. Eh, tagal elevator eh. Kaya ito na, nung papasok kami, weird yung sinabi niyang line na doon ako medyo kinabahan. Pagbukas ng pinto, sabi niya, ikaw naman, binigla mo ako. Binigla mo ako, hindi pa ako nakapaglinis. Sabi ko talaga sa kanya, alam mo naman na pupunta ako dito. So paglagay ko ng food, papunta ako doon sa sofa, bigla siya lumabas. Pagharap ko, palabas na siya, may lumabas ng lalaki nakatutok sa akin baril. Tapos lumabas na si Cedric. Cedric? Lee. Okay. Kilala mo si Cedric Lee? Una, minumukhaan ko siya pero nagpakilala rin lang siya sa akin. Ang ginawa po niyan, tinali yung kamay ko, tinali yung paa ko, tapos yung ulo ko po, nilagay nila sa sahig, pinagsasapak ako ni Cedric habang may nakatutok sa akin baril. Dalawa pa lang muna, pinagsasapak ako. Tapos po, nilalagyan ako ng busal sa bibig, sabi ko, wag kasi sigaw. Hindi ako sisigaw, wag kasi pag sumigaw, papatayin ko yung mga anak mo, papatayin ko yung pamilya mo, papatayin kita. Yun yung sinasabi niya sa akin paulit-ulit. So, nabinblindfold niya ako, narinig ko may bumukas ang pinto, nagpasukan, may mga sumapak na po sa akin ulit. Hindi gumulpi sa akin ulit. Sa afternoon, nilagyan pa rin akong busal sa bibig, tinanggal yung blindfold, binaba po yung pants ko, binibidyo po nila ako. Tapos ito boy, mula po sa sopa, ilagay nila ako dun sa kung saan ko nilagay yung food at pinapasabi nila sa akin to. Ako si Bong Navarro, ni-rape ko yung kaibigan ko. Tapos, lumapit sa akin yung isang mic. May lumitaw na mic. Sabi ng mic, dadali kita sa presinto ha, papablatter kita. Protection namin to sa'yo kasi baka magsumbong ka. Pero yung pagdadalang ko sa'yo, yung pagbablatteran natin, walang masyadong tao. So, safe ka pa rin. So, ganun po sila. Sabi ko, sige po. Hanggang sa nakarating po kami doon sa pagbablatter. Kasi medyo, liblib po. So, nung pagpasok po namin, hindi ko po masyadong nakakita na parang kung presinto po siya. Pero pagdating po doon,
May logbook po na nagsasalaysay na si Denise ng pagpapablatter niya. Kaya lang, during that, naririnig ko yung sinasabi ni Denise na parang nahuli daw kami sa akto nang nanirape ko siya. Kaya daw dumating at ginulpi ako. Anong naglalaro sa isipan habang lahat ng ito ay nangyayari? Dito boy, syempre lahat. Unang papasok syempre din yung pananakot. Yung pamilya ko, mga anak ko. Tapos syempre yung karir ko. Syempre po, after mangyayari dito, syempre yung kahihiyan na pangbababoy sa akin. Kaya po hindi ko alam kung ano magiging reflect nito. Hindi ko po alam kung ano kalalabasan nito sa lahat. Hindi ko po alam. Mas ang iniisip ko po ngayon dito. Gusto ko po maging safe yung mga anak ko. Gusto ko po makita safe yung mga pamilya ko. Dahil ayoko po may mangyari sa kanila. Nandito boy, hindi ako rapist. Hindi po ako nagda-drugs. Matino po akong tao. May takot ako sa Diyos. Mahal ko mga magulang ko, may respeto